Sa pinakadulo ng baryo mahinhin, kung saan natatapos ang semento at nagsisimula ang pilapil, naroon ang isang barong-barong na tila nakikisukob lang sa lupa. Payak, may bubong na yero at pader na pinagtagpi-tagping kahoy, ngunit puno ng buhay at pagmamahalan. Dito naninirahan sina Mang Carding, Aling Sapring, at ang kanilang kaisa-isang anak na si Lito. Si Mang Carding ay isang magsasakang sanay sa init ng araw at lamig ng umaga. Hindi kalakihan ang katawan, ngunit matibay, parang kawayan. Hindi man siya masalita, palaging maaasahan ang kanyang kilos at dasal. Ang kanyang mga palad ay magaspang, palatandaan ng mga taon ng pagbubungkal ng lupa kahit paunti-unti na itong nawawala ng sigla dahil sa pabago bagong panahon. Si Aling Sapring naman ay kilala sa baryo bilang mapagkalinga at masayahin. Kahit kapos sa buhay, hindi ito nawawala ng ngiti. Masinop siya sa bahay, mahusay magluto kahit sa kaunting sangkap, at may mahinahong tinig na tila dasal ang bawat salita. Si Sapring ang ilaw ng kanilang tahanan, ang tagapagdikit sa tatlong pusong nananahan sa maliit na barong iyon. Ang kanilang anak na si Lito ay 11 taong gulang. Mula pagkasilang ay may kapansanan na ito sa katawan. Hindi ito makalakad, ni makabangon ng mag-isa mula sa banig. Ngunit biniyayaan siya ng isipan na mas matalas kaysa sa marami. Marunong siyang bumasa, magsulat at magsalaysay ng mga kwento, salamat sa pagtuturo ni Sapring gabi-gabi. Palagi siyang nakahiga sa maliit na silid na may bintanang nakaharap sa silangan. Doon niya minamasdan ang langit, ang mga ulap, at kung minsan, ang mga ibong lumilipad sa itaas, tila iniisip kung ano ang pakiramdam ng lumilipad. Hindi madali ang kanilang araw-araw. Kakaunti ang ani, at kulang sa kita. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman nagreklamo si Mang Carding. Basta't may kanin sa hapag, may Diyos sa gitna, wika niya lagi. At si Aling Sapring ay magtitimpla ng kape at mag-aalay ng dasal bago simulan ang maghapon. Tanong minsan ni Lito habang pinupunasan siya ni Sapring, bakit po kahit mahirap tayo, tumutulong pa rin kayo sa iba? Ngumiti si Carding at lumapit sa anak. Kasi anak, kung lahat ay maghihintay munang sumagana bago tumulong, walang magsisimula. E paano kung tayo pala yung unang binhi ng kabutihan? Tahimik si Lito. Ngunit nang dumaan ang hapon, isinulat niya sa kanyang kwaderno, ang tunay na yaman ay hindi ginto. Ito'y nasa puso ng mga taong marunong magmahal. Madalas tahimik si Lito. Hindi tulad ng ibang bata sa baryo na naglalaro sa bukid, nagtatampisaw sa ilog, o sumasabit sa mga jeep, si Lito ay nasa bahay lamang, nakahiga, nakatitig sa kisame o sa langit sa tuwing bukas ang bintana. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y malungkot siya. Sa kanyang isipan ay nabubuhay ang isang mundong puno ng kulay, mga kwento, at mga tanong na tila hindi nauubos. Ma, totoo po ba yung sabi ni Lola na may mga engkanto sa gubat? Tanong ni Lito minsang gabi habang nililinas ni Aling Sapring ang kanyang mga kamay. Totoo kong naniniwala ka, sagot ni Sapring habang banayad ang haplos ng kanyang daliri sa anak. Marami sa kanila ay hindi natin nakikita, pero nagmamasid, nagbabantay. May mababait, may mapaglaro, pero kadalasan, sinusubok lang nila kung paano tayo bilang tao. Napaisip si Lito. Sa tuwing pinipikit niya ang mga mata, naiisip niya ang mga nilalang na lihim na nakatago sa mga ugat ng puno, sa anino ng mga bato, o sa singit ng hangin. Madalas ay nananaginip siya tungkol sa isang nilalang na may mahahabang tenga at nakasuot ng kayumangging balabal. Hindi niya maipaliwanag, pero may pakiramdam siyang totoo ito. Sa kanyang panaginip, pinapangarap ni Lito ang tumayo, maglakad, at sumayaw sa ulan. Sa kanyang guni-guni, may mga tinig na humahaplos sa kanyang pandinig. Darating ang liwanag sa oras. Nang kadiliman, wika ng isang boses, pabulong ngunit malinaw. Isang gabi, habang natutulog ang mag-asawa, dumungaw si Lito sa bintana. Buo ang buwan. Tahimik ang paligid, ngunit sa gitna ng katahimikan, may mahinang tunog siyang narinig, parang kampanilyang hinihipan ng hangin. At sa isang iglap, parang may aninong dumaan sa labas ng kanilang bahay, maliit, mabilis, at hindi karaniwang tao. Kinabukasan, kinuwento ito ni Lito kay Mang Carding. Baka panaginip lang yun, anak, ani Mang Carding habang nagsisibak ng kahoy. O baka, banibisita ka ng mga tagabantay, sabay kindat ni Sapring habang inaayos ang bubong. Natawa si Lito, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may paparating na kakaiba. Hindi niya alam kung kailan, pero daman niya ito. At hindi niya kailanman malilimutan ang kampanilyang iyon, ang mahiwagang tunog sa gitna ng dilim. Nagsimula ang tagtuyot sa isang linggong walang ambon. Tila ba nakalimutan ng langit ang baryo mahinhin. Dati-rati, kahit sa pinakamainit na buwan, may gabing umuulan kahit kaunti, sapat na upang mapreskuhan ang lupa, mabasa ang ugat ng mga pananim, at muling sumariwa ang amoy ng lupa sa umaga.
Ngunit sa panahong ito, tuyo ang lahat, pati ang hangin ay tila may bigat at alikabok. Ang palayan ni Mang Carding ay nagkulay kalawang. Ang mga palay ay nanlalambot, at ang lupang dati maputik at madulas ay naging matigas at basag-basag, parang balat ng matandang kalabaw. Kahit ang mga damo sa gilid ng pilapil ay naninilaw. Delikado ito, bulong ng matandang magsasaka sa sarili habang nakatanaw sa lupang pinagbuhusan niya ng pawis. Pati ang balon sa baryo ay unti-unting bumabaw. Ang mga babae ay nag-aagawan sa maagang igiban, kung nahuli ka ng bangon, wala ka nang maiuwi kundi putik. Dahil dito, unti-unti nang nagkakasilipan ang mga tao. May mga nagtago ng tubig. May mga nanggagapang sa gabi upang magnakaw ng tubig mula sa kapitbahay. Bakit po ang mga tao ay nagiging masama kapag wala nang natitira? Tanong ni Lito habang pinupunasan ni Aling Sapring ang kanyang paisang noo. Walang bentilador, walang kuryente, ang init ay parang apoy na nakakulong sa bubong ng kanilang tahanan. Hindi sila masama, anak. Natatakot lang. At kapag takot ang puso, minsan nalilimutan ang tama, sagot ni Sapring habang pinipisil ang kamay ng anak. Pero hindi lahat. May mga taong kahit uhaw at gutom ay pipiliin pa ring magbigay. Kumunat ang noo ni Lito. Tulad po natin. Ngumiti si Sapring. Oo, at tulad mo. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Lito, narinig niyang bamantong hininga si Mang Carding sa labas. Nakaupo ito sa bangkong kahoy, hawak ang sirang tabo, nakatingala sa langit. Panginoon, bulong ng matanda, kung hindi niyo po kami bibigyan ng ulan, bigyan niyo na lang po kami ng lakas para makatawid. Hindi sumagot ang langit. Tahimik ito, tila patay. Kinabukasan, may balita mula sa gitna ng baryo, may isang pulubing binatang lumilibot sa mga bahay, nang hihingi ng tubig. Marami na raw ang nilapitan nito, ngunit walang nais magbigay. Tuyo na raw ang tapayan, o baka, itinatago na lang nila ang natitira para sa sarili. Ayaw nilang maubusan. Ayaw nilang magsayang. At habang kumakalat ang balita, napatingin si Aling Sapring sa kanilang tapayan, may kaunting tubig pa. Isang mangkok siguro. At sa lalagyan ng bigas, may isang gatang na lamang. Hindi niya alam kung bakit, pero may kaba sa dibdib niya, na parang hindi lang ito basta tagtuyot. Na parang sinusubok ang puso ng bawat isa. Mainit na hapon. Ang araw ay nakasabit sa gitna ng langit na walang ulap, parang nagpipilit pa sa pagdagdag ng init kahit halos wala nang makakilos sa baryo. Pati mga manok ay nagtago sa ilalim ng mga silong, at ang mga aso ay nakahiga sa lupa, humihingal sa init. Sa dulo ng pilapil, sa tabi ng bahay ni Mang Carding, ay may lumitaw na anyong. Banyaga sa pamilyar na tanawin, isang binata, payat, marungis, may bahid ng alikabok sa buong katawan. Bitbit nito ang isang basyong plastik na bote, halatang matagal nang walang laman. Ang kanyang damit ay kupas, butas-butas sa tagiliran. Ang kanyang mga mata ay mapupungay, uhaw, at tila hapong-hapo sa paglalakad. Kumatok ito sa unang bahay sa may gilid ng kalsada. Isang matandang babae ang sumilip mula sa bintana. Tubig lang po, kahit kalahating baso, pakiusap ng binata, paos na ang boses. Abay wala na kami, sigaw ng matanda habang isinara agad ang bintana. Bakit ka pa kasi gala ng gala, ganyang tagtuyot? Pumunta siya sa pangalawang bahay. Isang lalaking nakaupo sa upuang plastik ang umiling. Pasensya na, Tol. Pati kami kapos na. Baka di kami abutan sa susunod na araw. 3, 4, 5. Lahat ng bahay na pinuntahan ng binata ay sarado ang pinto, sarado ang puso. Wala siyang natanggap kundi alingaw-ngaw ng pagtanggi. Hanggang sa makarating siya sa barong-barong ni Mang Carding. Sa labas ng bahay ay abala si Mang Carding sa pagsasako ng tuyong damo na planong gawing panggatong. Nakita niya ang binata, lantad ang pagkahapo, nanginginig ang kamay. Magandang hapon po, wika ng binata, halos pabuulong. Pwede po bang makahingi ng tubig? Kahit kaunti lang. Kahit isang lagok. Hindi nagatubili si Mang Carding. Tinawag niya si Sapring. Nay, may bisita tayo. Pakibuhos ng tubig. Agad lumabas si Aling Sapring, dala ang tabo ng kanilang huling tubig sa tapayan. Hindi siya nagtanong kung sino ang binata, kung bakit ito andon. Ang nakita lang niya ay isang mukhang nanghihina at isang basyong bote. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang natitirang tubig sa baso, saka inabot sa binata. Parang ginto ang tingin ng binata sa tubig. Dahan-dahan niya itong ininom, parang ayaw sayangin ni isang patak. Nang matapos, napaupo siya sa ilalim ng puno ng bayabas sa harap ng bahay. Kung hindi po kalabisan, pwede rin po bang makahingi ng kahit kaunting makakain? Tanong ng binata, halos hindi makatingin sa mag-asawa. Tahimik si Carding. Tumingin siya kay Sapring.
Tila nag-uusap ang kanilang mga mata, isang uri ng katahimikan na maraming taon na nilang ginagamit. Tumanggaw si Sapring. Sa loob ng bahay, niluto ni Sapring ang huling gatang ng bigas. Pinainit niya ang tubig at tinimplahan ng kapeng barako na nakatago pa sa isang garapon. Walang ulam, kaya ang kape ang siyang isinabaw sa kanin. Hinati nila ito sa 3 mangkok, ngunit ibinigay ang pinakamaraming bahagi sa binata. Pasensya ka na, Iho, wika ni Carding habang inaabot ang mangkok. Ito na lang ang meron kami. Hindi sumagot ang binata. Kumain siya ng dahan-dahan. Sa bawat subo, tila may lungkot at pasasalamat. Sa kanyang mga mata ay may lihim na hindi maipaliwanag, parang may malalim na pagsukat sa mga kilos ng mag-asawa. Pagkatapos kumain, tumayo ang binata. Tahimik siyang lumapit sa gitna ng bakuran. Ang hangin ay biglang lumamig. Si Lito, mula sa kanyang bintana, ay napatingin, may kakaiba sa binatang iyon. At sa isang iglap, ang pangkaraniwang binata ay nagsimulang lumiit. Unti-unti siyang pumapaliit, hanggang sa siya'y maging kasinlaki lamang ng isang tabo. Ang kanyang anyo ay nagbago, naging isang munting nilalang na may matulis na tainga, nakasuot ng balabal na may burden ng gintong hibla. Ang kanyang boses, nang nagsalita, ay parang may kasamang hangin at musika. Ako'y hindi karaniwang tao, wika ng nilalang. Isa akong tagapangalaga ng kagubatan. Sinubak ko ang puso ng mga tao sa baryong ito. Kayo lamang ang bukas ang puso, kahit walang-wala. Napaluhod si Aling Sapring. Napayuko si Mang Carding, hindi alam kung anong sasabihin. Ang duwende ay ngumiti, at sa kabutihang walang hinihinging kapalit, nararapat lamang ang gantimpalang walang hanggan. Ang paligid ay tila tumigil. Pati ang hangin ay nanahimik, at ang mga dahon ng bayabas ay hindi gumalaw. Si Lito, nakadungaw pa rin sa bintana, ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang isang binatang pulubi na kanina lamang ay gutom at uhaw, ngayon naging isang nilalang na engkanto, isang duwende ng kagubatan. Dahan-dahang lumapit ang duwende sa harap ng mag-asawa. Sa kanyang mga palad ay sumulpot ang isang maliit na sisidlan, yari sa tila ginto ngunit kumikislap na parang may sariling liwanag. Ito, aniya, ay hindi basta yaman. Ito ay gantimpala galing sa puso ng kalikasan, at bunga ng puso ninyong dalisay. Binuksan ng duwende ang sisidlan. Mula rito ay tumalsik ang maliliit na butil, parang alikabok na ginto, ngunit bawat isa ay bumagsak sa lupa na tila may bigat tulad ng barya. 1, 2, 3, napuno ang paanan ng puno ng mga makinang na ginto. Napatigil si Mang Carding. Hindi po namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Ngumiti ang duwende. Hindi ko kailangan ng pasasalamat. Ang kabutihang tunay ay hindi kailanman nasasayang. At ito pa ang higit. Lumapit siya sa bintana, kung saan si Lito ay tahimik na nakamasid. Batang may mata ng liwanag, bulong ng duwende kay Lito, ang iyong puso ay dalisay din, kahit ang katawan mo'y walang kalayaang gumalaw. Tumingin si Lito sa kanya, nagtataka. Ngunit ang diwa mo'y handang lumipad. Kaya't ngayon, iaalay ko sa iyo ang biyayang matagal mo ng pinangarap. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang liwanag ay hindi galing sa araw kundi tila nagmumula sa mismong lupa at hangin. Pumasok ito sa bahay, sumayaw sa paligid ni Lito, at parang usok ng liwanag ay pumasok sa kanyang katawan. Si Aling Sapring ay napasigaw, Lito. Ngunit hindi sa takot kundi sa pagkabigla. Sa unang pagkakataon, nakita nilang umangat ang katawan ng bata. Unti-unti siyang naupo, tapos ay dahan-dahang itinukod ang kanyang mga kamay. Nanlaki ang mata ni Mang Carding habang si Lito ay marahang inilapat ang mga paa sa sahig. Tinig ni Lito, nanginginig. Nakakatayo na ako. Luha ang agad na pamatak sa mata ni Sapring, habang si Carding ay napatikip ng bibig, di makapagsalita. Tumawa ang duwende, hindi ng pangungutya, kundi ng galit. Ang huling gatang ng bigas at ang huling tabong tubig, iyan ang tunay na yaman. At mula sa paglimos ninyo, sumibol ang ginto, at nagbalik ang pag-asa. Naglakad si Lito, mabagal, marahan, tila natutong muli ang katawan. Ngunit bawat hakbang ay may saysay, at bawat yapik ay may tunog ng panibagong buhay. Paglingon nila, wala na ang duwende. Ang naiwan na lamang ay ang makinang na mga barya, ang sisidlang ginto, at ang damdaming hindi kayang sukatin, na sa gitna ng tagtuyot, sa gitna ng kawalan, may biyayang bumabalik sa mga pusong hindi maramo. Gabi na, tahimik ang baryo mahinhin. Ngunit sa munting tahanan ni Mang Carding, ang katahimikan ay napalitan ng di maipaliwanag na tuwa. Si Lito, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ay nakaupo sa hapagkainan, hawak-hawak ang kutsara, pilit kumakain ng sarili niyang subo. Walang magkaubusan ng luha si Aling Sapring habang inaayos ang kanyang anak.
Si Mang Carding ay hindi makapaniwala sa dami ng gintong nasa kanilang bakuran, ngunit higit sa lahat, hindi iyon ang pinakamahalagang biyaya para sa kanya, kundi ang muling makita ang kanyang anak na may pag-asang mabuhay ng buo. Anong gagawin natin sa mga ginto, Tay? Tanong ni Lito, habang dahan-dahan pa rin kumakain. Huminga ng malalim si Mang Carding. Hindi natin ito itatago para lang yumaman. May dahilan kung bakit ito napunta sa atin. Unang-una, babayaran natin ang utang natin sa palengke. Tumawa si Sapring. Aba, at 3 taon na tayong may utang sa bigasan. Pagkatapos, patuloy ni Carding, magpapatayo tayo ng mas maayos na bahay. Pero higit sa lahat, tutulungan natin ang mga kapitbahay. Nating kapos, lalo na yung hindi rin nagdadalawang isip tumulong noon sa atin, gaya ni Nakalito at Aling Bising. Tahimik si Lito. Napatingin siya sa labas ng bintana. Ang langit ay madilim pa rin, ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Tay, sa tingin niyo po, babalik pa yung duwende. Saglit na natahimik si Mang Carding. Baka oo, baka hindi. Pero ang mahalaga, hindi natin kailanman malilimutan kung anong aral ang iniwan niya. Bigla, isang kulog ang lumamig sa buong paligid. Oy, sabi ni Sapring, narinig niyo yon. Tumayo si Lito kahit medyo nanginginig pa ang mga tuhod. Lumapit siya sa pintuan. Hinawakan niya ang kahoy at dahan-dahang binuksan ito. Paglabas niya, tumambad ang malamig na simoy ng hangin, hindi na ito tuyot, hindi na ito alikabok. 1, 2, 3 patak ng tubig ang bumagsak sa lupa. At bago pa nila mamalayan, bumuhos na ang ulan, malamig, malinis, mabango. Umuulan na, sigaw ni Lito, lumundag kahit pasuray-suray ang paa. Tumakbo siya sa ulan, hindi alintana ang pagkabasa. Si Carding at Sapring ay lumabas rin, nagkatinginan, at halos sabay na tumawa. Hindi lang ulan ito ay tanda ng bagong simula. Ang buong baryo ay nagising. Isa-isang lumabas ang mga kapitbahay, nakatingala, humihiyaw sa tuwa. Ang mga bata ay tumakbo sa daan, naghahabulan. Ang mga matatanda ay nag-iyakan sa golek. At sa isang sulok ng gubat, sa ilalim ng puno ng balete, isang maliit na nilalang na may gintong mata ay nakatayo. Nakatanaw ito sa baryo, habang ang kanyang balabal ay humahampas sa hangin. Tumanggaw siya, sa kadahan-daang naglaho sa liwanag ng buwan. Ang amoy ng basang lupa ay muling bumalot sa buong baryo mahinhin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang tagtuyot, muling tumulo ang tubig mula sa mga bubong, sumayaw ang mga dahon, at sumimsim ng buhay ang mga ugat ng pananim. Isang gabi lang ng ulan, ngunit tila'y binuhay nito ang buong bayan. Pagsapit ng umaga, ang araw ay sumikat na may ibang ningning, hindi mainit, kundi banayad, may bahagyang ginaw na nagpapahiwatig ng simula. Si Lito ay muling nakabangon, hindi na ginagabayan, hindi na kailangang alalayan ng husto. Bagamat mabagal pa rin ang kanyang galaw, ang kanyang hakbang ay matatag, at ang kanyang ngiti ay hindi na nakukulangan ng pag-asa. Sa likod ng bahay ay nag-uusap sina Mang Carding at Aling Sapring habang pinagmamasdan ang lupang unti-unti nang nababasa at nagiging malambot. Alam mo, Nay, ani Mang Carding habang sinusubukang hukayin ang dating tuyong lupa, itong lupa ay parang puso rin ng tao, kapag inalagaan at binasa ng pag-unawa, babalik sa pagiging mabunga. Tumanggaw si Sapring habang inaayos ang mga nalaban sa sampayan. At ang biyaya, Carding, hindi talaga ginto o salapi. Kung iisipin mo, simula nang dumating ang duwende, si Lito ang tunay na himala. Napalingon silang dalawa nang marinig ang yabag ni Lito. Nakasuot siya ng malinis na kamiseta, at sa kanyang kamay ay may hawak na lapis at papel. Sabi niya. Gagawa po ako ng kwento. Anong kwento? Tanong ni Sapring, lumapit sa kanya. Kwento po ng isang batang hindi makalakad pero natutong maniwala. Kwento ng isang baryo na natutong muling magmahal. Kwento ng dalawang magulang na kahit wala na, ay palaging may ibinibigay. Napatingin si Mang Carding kay Sapring. Hindi nila mapigilan ang pagtulo ng luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng saya na bihira lang maranasan, ang saya ng kabutihang nagbunga, at ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Hindi nagtagal, kumalat na rin sa buong baryo ang balita tungkol sa pagbabagong nangyari sa pamilya ni Mang Carding. Hindi nila itinago ang biyayang natanggap. Sa halip, tumulong sila, nagtayo ng poso para sa tubig, namigay ng binhi sa mga kapitbahay, at nagtayo ng maliit na palikuran at bubong para sa mga kabong halos bumigay na. At kung may magtatanong kung saan galing ang lahat ng iyon, palaging sagot ni Carding, sa isang huling gatang ng bigas, at sa isang tabo ng tubig. At higit sa lahat, sa pusong marunong magbahagi. Lumipas ang ilang linggo.
Ang baryo mahinhin ay muling nabuhay, mga palayan ay muling sumibol, ang mga ilog ay dahan-daang napuno ng tubig ulan, at ang mga tao ay nagbalik sa pagtutulungan at pag-uugnayan na tila matagal nang nawala. Ngunit may isang bagay na hindi mawaglit sa isipan ni Lito. Tuwing umaga, matapos ang kanyang mga ehersisyo sa paglalakad, siya'y laging napapatingin sa gubat na nasa dulo ng baryo, ang masukal at malamig na kagubatang dating iniiwasan ng marami. Noon, ang gubat na iyon ay tinitingala bilang tahanan ng mga engkanto, at sinasabing sinumang sumuwi sa hangganan ay maaaring hindi na makabalik. Ngunit ngayon, para kay Lito, ito'y tila isang lugar na dapat balikan, parang may tinig na tumatawag. Isang hapon, habang ang kanyang mga magulang ay abala sa pagtanggap ng mga bisitang nagpapasalamat, si Lito ay tahimik na naglakad papalapit sa gubat. Ang hangin sa paligid ay malamig, ngunit hindi nakakatakot. Sa halip, may isang uri ng kapayapaan. Ang mga ibon ay umaawit ng mahinahon, at ang liwanag ng araw ay dumadaan sa mga sanga sa paraang parang sinadya. Maya-maya, napansin niya ang isang makitid na daan, tila di likas na daan ng tao, kundi parang sinadyang nilikha ng mga hayop o ng nilalang na higit pa sa tao. Sinundan niya ito. Sa bawat hakbang ay tila naririnig niya ang mahinang bulong ng mga dahon at ang mga yabag ng di nakikitang paa. Hanggang sa siya'y makarating sa isang maliit na clearing, isang bukas na bahagi ng gubat na tila ginuguhit sa gitna ng mga punong kahoy. Doon, nakatayo ang isang maliit na dambana. Mula sa malayo, mukhang gawa sa pinagsamang kahoy, ugat, at mga batong may hugis. Sa gitna ng dambana ay may inukit na anyo, isang maliit na nilalang na nakabalabal. Ang duwende. Si Lito ay lumapit, marahang inilapag ang isang bulaklak na pinitas niya sa daan. Tahimik siyang naupo sa harap ng dambana. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ito, pero nararamdaman niyang tama. Habang nakaupo, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig, ngunit hindi sa tenga kundi sa kanyang isipan. Mabuhay ka, batang pusong dalisay. Napalingon si Lito, ngunit walang tao. Sa halip, ang mga sanga ng puno ay dahan-daang gumalaw, at sa gitna ng hangin ay may anyo, parang usok na hugis tao, malabo ngunit hindi nakakatakot. Nakita mo na ang halaga ng pagbibigay. At ngayon, ikaw ang magiging tagapangalaga ng bagong biyaya ng baryo. Hindi nakasagot si Lito. Hindi niya alam kung paano. Ngunit sa puso niya ay may kapayapaan, isang tahimik na pagtanggap ng tungkuling mas malaki pa sa kanya. Nang siya'y umalis, dala niya ay hindi ginto o regalo, kundi pang-unawa, na may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag, sapagkat ang kabutihang ibinubuhos mo sa mundo ay palaging may tinutubong himala, kahit di mo man ito nakikita agad. Habang ang baryo mahinhin ay patuloy na umuunlad, ang bawat isa ay abala sa paghahanda para sa taunang salo-salo ng tag-ani. Pagkatapos ng matagal na tagtuyot, ang magkasunod na ulan at ang patuloy na pagtutulungan ng bawat isa ay nagbigay daan sa isang masaganang ani. Si Lito, na ngayon ay mas maligaya sa tuwing maglakad, ay naging simbolo ng bagong pag-asa sa buong baryo. Hindi na siya ang batang parating nakadapa sa kama, sa halip, siya ngayon ay isa sa mga pinuno ng masiglang pagtulong sa mga gawain ng baryo. Sa bawat araw, pinipilit niyang magtanim ng mga binhi sa lupa, kahit na hindi pa niya lubos na nagagampanan ang lahat ng mga gawain. Kasama si Mang Carding at Aling Sapring, siya ang nangunguna sa mga gawaing may kinalaman sa pag-aalaga sa mga palayan at paghahanda para sa darating na piyesta. Ngunit higit pa sa mga pansamantalang biyaya, mas lalo nilang naisip ang mga aral na dulot ng mga nakaraang nangyari. Mahalaga talaga ang bawat maliit na hakbang, sabi ni Mang Carding isang umaga, habang nag-aalaga ng mga tanim sa kanilang bukirin. Ang buhay, Lito, ay hindi laging tungkol sa pag-abot sa pinakamataas na bundok. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang mga simpleng hakbang na isinusuong mo araw-araw. Si Lito ay tumingin sa kanyang ama at ngumiti. Naramdaman niya ang buong puso ang tinig ni Carding. Bago dumating ang huling linggo ng tag-ani, ang buong baryo ay nagsagawa ng isang malakihang handog pasasalamat. Ang bawat pamilya ay nagdala ng kanilang mga ani, bigas, gulay, prutas, at lahat ay nagsalo-salo sa isang malaking piging sa gitna ng plaza ng baryo. Ang mga tao, mula sa matanda hanggang sa bata, ay nagsayawan at nagkantahan, nagpasalamat sa muling pagdapo ng yaman at kagalakan sa kanilang buhay. Habang nagsasalo-salo ang buong baryo, nagtipon ang mga matandang tagapagtanggol ng kanilang kultura. Nagsimula silang magdasal at magbigay pugay sa mga espiritu ng kalikasan, mga diwata, engkanto, at mga nilalang na matagal nang nanirahan sa kagubatan. Ayon sa kanila, ang kabutihan ng bawat isa ay hindi lamang magbibigay ng yaman sa mga tao, kundi magbabalik din ng kagandahan at balanse sa kalikasan. Si Lito, habang nagmamasid sa mga palibot, ay naramdaman ang isang pamilyar na presensya.
Hindi siya makapaniwala doon, sa dulo ng plaza, nakatayo ang isang maliit na nilalang na may magaan na balabal at mata na kumikislap na parang ginto. Ang duwende. Ngumiti ang duwende kay Lito, at ang kanyang tinig ay muling umabot sa kanyang isipan. Ang tagumpay ng baryo, bata, ay hindi lamang dahil sa iyong mga magulang, kundi dahil sa iyong puso na walang kapantay. Ang kabutihang loob ng isang tao ay may kakayahang magbukas ng mga pintuan ng biyaya, hindi lamang sa kanilang sarili kundi sa buong komunidad. Tumingin si Lito sa duwende, at sa isang saglit, napagtanto niyang ang mga nangyari, ang tagtuyot, ang pagdating ng duwende, at ang pagbabalik ng kanilang kasaganaan, ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng isang mas mataas na plano. Ang biyaya ay dumating, hindi lamang sa pamamagitan ng materyal na yaman, kundi sa pagpapalaganap ng kabutihang loob. Nang magtapos ang piyesta, si Lito at ang kanyang pamilya ay nagsimulang maglakad pabalik sa kanilang bahay. Bagamat sila ay pagod, ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay hindi matitinag. Ang baryo mahinhin, na dati pinagdudusahan ng tagtuyot, ngayon ay simbolo ng muling pagsilang at ng masaganang hinaharap. Habang ang baryo mahinhin ay patuloy na nagsasaya sa kanilang mga tagumpay at biyaya, hindi nila alam na may darating na bagong hamon na susubok sa kanilang pagkakaisa. Isang araw, isang matinding bagyo ang dumaan sa kanilang baryo. Ang mga ulap ay naging madilim, at ang hangin ay humihip ng malakas. Ang mga tao ay nagtakbuhan sa kanilang mga bahay at nagsimula ng maghanda para sa inaasahang unos. Si Mang Carding at Aling Sapring, sa kabila ng kanilang edad, ay hindi nagdalawang isip na tumulong sa mga kababayan nila. Habang ang ibang mga tao ay nagsisilbing pansamantalang mga saksi sa kalikasan, ang mag-asawa ay nagsimulang magtulungan sa pagpapalakas ng mga kabahayan, pagtulong sa mga mahihirap, at pag-ayos ng mga sirang daan. Lito, anak, sabi ni Mang Carding, huwag mong kalimutan na sa panahon ng pagsubok, ang pinakamahalaga ay ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Si Lito, na ngayon ay isang batang leader ng baryo, ay nagsimulang mag-organisa ng mga kabataan upang magtulungan sa paghahanda sa bagyo. Ang mga kabataan ay mabilis na nagtipon ng mga kagamitan at nagpatuloy sa pagtulong sa mga matatanda at mahihirap na residente. Habang ang bagyo ay patuloy na umaabot, ang mga tao sa baryo mahinhin ay nagsanib puwersa upang magtulungan. Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan, ang mga kabataan ay nagtutulungan sa mga gawaing praktikal, ang mga matatanda ay nagdasal at nagbigay ng lakas ng loob, at ang bawat isa ay naging matatag, umaasa na ang kanilang pagkakaisa ang magsisilbing gabay sa gitna ng dilim. Magtiwala tayo sa ating lakas at sa pagkakaisa natin, sinabi ni Lito sa mga kabataan, habang tinutulungan ang mga residente. Ito ang oras ng pagpapakita ng ating tunay na diwa. Sa kabila ng malakas na hangin at ulan, hindi bumitiw ang mga tao ng baryo mahinhin. Nang matapos ang bagyo, natuklasan nilang may mga bahay na nasira at mga pananim na tinangay ng malakas na hangin. Ngunit ang kanilang espiritu ay hindi napabagsak. Ang pagkakaisa na kanilang ipinamalas ay nagbigay sa kanila ng lakas upang magsimula muling magtulungan at ayusin ang kanilang mga ari-arian. Si Aling Sapring, kahit na siya ay may edad na, ay tumulong sa pag-aalaga ng mga bata at sa paghahanda ng mga pagkain para sa mga nawalan ng tirahan. Si Mang Carding ay nakatulong sa mga kalalakihan ng baryo upang magsagawa ng mga gawaing konstruksyon at paglilinis ng mga nasirang daan. Isang linggo matapos ang bagyo, nagsimula ng magayos ang baryo mahinhin. Hindi lamang sila nagtulungan upang muling buuin ang kanilang baryo, kundi nagkaisa sila sa pagbigay ng tulong sa mga kalapit na baryo na naapektuhan din ng kalamidad. Sa pagtulong ng bawat isa, naipakita ng baryo mahinhin ang tunay na halaga ng pagkakaisa. Hindi nila naranasan ang mga bagay na nangyari sa kanilang buhay bilang mga pagsubok na hindi nila kayang lampasan, kundi bilang mga pagkakataon upang higit pang mapatibay ang kanilang komunidad. Ang isang mensahe na palaging sinasabi ni Lito ay, ang tunay na lakas ay nasa ating pagkakaisa. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, sapagkat sa bawat pagsubok ay may oportunidad tayong magsimula muli. Habang ang mga kabataan ng baryo ay nagsimula ng magtulungan upang itaguyod ang mga proyektong pangkabuhayan, si Lito ay patuloy na naging gabay sa kanila. Isang araw, habang siya ay nakaupo sa tabi ng mga kabataan at tinitingnan ang kanilang mga proyekto, napansin niyang ang kanilang baryo ay patuloy na umuunlad. Ang mga kabataan ay naging mga leader sa pagtulong sa kanilang mga magulang, at ang mga magulang naman ay patuloy na nagsisilbing gabay sa kanilang mga anak. Ang pagkakaisa ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad, sabi ni Lito, at sa bawat pagtulong natin, nagiging mas maliwanag ang ating bukas. Habang ang baryo mahinhin ay patuloy na umuunlad, ang pagkakaisa ng mga tao ay nagsisilbing pundasyon ng kanilang tagumpay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang hinarap, alam nilang mas marami pang darating na hamon.
Ngunit sa kanilang mga puso, may malalim na paniniwala na sa kanilang pagtutulungan, walang hadlang na hindi nila kayang lampasan. Si Lito, na ngayon ay isang ganap na leader ng kanilang baryo, ay palaging nag-aalala para sa kinabukasan ng kanilang komunidad. Hindi siya nagtatangi ng oras upang magbigay ng mga aral sa mga kabataan at upang lumikha ng mga proyekto na makikinabang ang lahat ng tao sa baryo. Ngunit isang araw, isang kakaibang balita ang dumating sa kanila. Ang mga kalapit na baryo ay nakakaranas ng mga pagbabago sa kalikasan, mga pag-ulan na hindi sanay ang kanilang mga lupain, at mga bagong sakit na kumakalat sa mga hayop at mga tao. Ang mga baryo ay nangangailangan ng tulong. Lito, sabi ni Mang Carding habang nag-uusap silang mag-asawa, huwag nating pabayaan ang mga kalapit baryo. Kung ano ang natutunan natin mula sa ating mga karanasan, marapat lamang na ibahagi natin ito sa kanila. Hindi lamang ang ating baryo ang dapat magtagumpay, sagot ni Lito, tulad ng sinasabi ko, ang tagumpay ng bawat isa ay tagumpay ng lahat. Hindi nagtagal, nagsimula ang baryo mahinhin ng isang programang pagtulong sa mga kalapit na baryo. Ang mga kabataan at matatanda ay nagsanib puwersa upang magbigay ng mga alituntunin ukol sa kalusugan, pagbibigay ng mga gamot, at pagpapalakas ng mga agrikulturang proyekto na makakatulong sa paglago ng kanilang mga komunidad. Dahil sa kanilang mga proyekto, ang baryo mahinhin ay naging isang modelo ng pagtulong sa kapwa, isang halimbawa ng komunidad na hindi lamang nakatuon sa sarili, kundi nagsisilbing gabay sa iba pang mga baryo. Habang ang mga kabataan ng mahinhin ay tinuruan ang kanilang mga kapwa-kabataan ng mga hakbang para sa kaligtasan at kalusugan, ang mga matatanda naman ay nagtulungan upang magbigay ng mga gamit at pagkain sa mga nangailangan. Hindi nagtagal, lumaganap ang kanilang mga proyekto sa mga kalapit baryo, at nakatulong sila sa pagbuo ng isang network ng mga komunidad na nagtutulungan. Ang mga kabataan ng baryo mahinhin ay nakilala bilang mga leader sa kanilang mga bayan, at si Lito ay naging simbolo ng isang bagong henerasyon ng mga leader na hindi lamang nagpapakita ng lakas, kundi ng malasakit at kabutihang loob. Isang taon pagkatapos magsimula ang pagtulong ng baryo mahinhin sa mga kalapit na baryo, ang mga tao ay nakapagpatayo ng mga bagong pasilidad sa kalusugan, mga bagong sistema sa patubig, at mga sentro ng edukasyon na nagsilbing gabay sa mga kabataan. Ang mga lupain na dating sagana lamang sa mga palayan ay napagbuti, at ang mga tao ay nagkaroon ng mas marami pang oportunidad upang magtagumpay. Dahil dito, ang baryo mahinhin ay nakatanggap ng maraming parangal mula sa mga lokal na pamahalaan at mga non-government organizations na nagbigay pugay sa kanilang mga programa at sa kanilang di mabilang na sakripisyo para sa iba. Isang araw, nagtipon ang buong baryo sa plaza upang ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Si Lito, na ngayon ay isang batang puno ng karanasan, ay nagsalita sa harap ng mga tao. Hindi kami naging matagumpay dahil sa mga ginto at yaman na natamo namin, kundi dahil sa ating pagkakaisa at ang di mabilang na sakripisyo ng bawat isa. Hindi ito ang katapusan ng ating paglalakbay, kundi simula pa lamang. Patuloy tayong magtulungan at magsikap para sa ikabubuti ng ating komunidad. Ang mga tao ay sumang-ayon sa mga sinabi ni Lito, at ang buong baryo mahinhin ay napuno ng kasiyahan at pagpapasalamat. Si Mang Carding at Aling Sapring, bagamat matanda na, ay patuloy na nagsisilbing gabay sa kanilang mga anak at apo. Ang mga kabataan ay naging katuwang sa pagpapalago ng komunidad, at ang mga matatanda ay nagpatuloy sa pagbibigay ng mga aral at karunungan. Habang ang mga proyekto ng baryo mahinhin ay patuloy na lumalago, isang bagay ang nagbigay sa kanilang komunidad ng higit pang lakas, ang kanilang di mabilang na kabutihang loob na walang kapalit. Ang pagkakaisa ng bawat isa ay nagpatuloy sa pagpapalago ng kanilang mga pangarap, at sa bawat hakbang ng buhay, ang baryo mahinhin ay patuloy na magiging isang buhay na halimbawa ng kung paano ang isang komunidad na may malasakit sa isa't isa ay maaaring magtagumpay.